Hi guys! Welcome back to my channel. I am Dayanara po. Kung bago po yung channel ko, welcome. So medyo kakaiba yung vlog natin for today guys kasi naglalakad tayo. Na-inspire po tayo ni Apple maglakad. And ngayon ang pag-uusapan natin is yung mga struggles naman ng mga international students sa paghahanap ng work dito sa Australia. Lalo na ngayon na marami na pong pumasok ng mga international students since na nag-open yung border at pahirapan na po talaga ang paghahanap ng work. Ano-ano nga ba yung mga usual struggles na na-experience ng mga naghahanap ng work dito sa Australia ng mga international students? So kung gusto nyo pong malaman kung ano-ano po itong mga struggles na to, without further ado, let's begin! So before I start guys, disclaimer po muna tayo, hindi po ako isang migration agent. Sinishare ko lang po yung mga struggles ko when I was still a international student dito sa Australia. And for the first struggle ng mga international student na naghahanap ng work dito, ang unang-unang challenge talaga guys is yung ating work restrictions. Kasi reality kicks in nung binalik na po nung July 1 yung work restriction na 48 hours fortnightly. Doon na po talaga nahirapan yung mga ibang international student kasi hindi po mag-a-adjust ang work para sa inyo. Ang priority pa rin talaga natin as international student is study, and work comes second priority natin guys. Kasi kahit na, alam mo yun, kailangan natin na mag-work para may pambayad tayo ng tuition, ang in-apply po nating visa dito sa Australia is student visa. Kaya kailangan pa rin nating to meet the requirements ng ating pag-aaral dito. And at the same time, most employers kasi dito guys prefer talaga yung may full working rights. And for example, ako nung nag-estudyante pa ako before, nung nasa Brisbane kami, yung trabahong nahanap ko as a parang receptionist dun sa auditing firm, tanggap na ako pero hindi ako nakapag-commit kasi kailangan nila ako dun ng 2 days na full day kasi 'di ba usually kapag office hours is 9 to 5 straight yan guys. And pasok naman dun sa work restrictions na 20 hours that time per week yung aking magiging work doon. But the problem is guys, meron akong klase ng Thursday noon. And hindi ako pwedeng, alam mo yun, pumasok sa work and hindi ako papasok sa klase. So ganun yung dilemma ng mga international students na nandito ngayon sa Australia na may work restrictions. So ang second struggle guys ng mga international students sa paghanap ng work dito is yung kanilang limited local network. Kasi alam naman natin guys na bagong dating kayo dito, so it's normal na wala pa talaga kayong kaibigan, kakilala, alam niyo yun. And usually kasi guys, pinaka-effective way ng makahanap ng work is through referral talaga for me ha. Kasi yung unang work ko, although 3 months nagtagal, pero ni-refer ako nila dito ko kasi ano nga, yun nga yung Asian shop sa Rocky, nag-iisa. So, nag-submit lang ako ng resume and yun, tinawagan naman ako after 3 months. So, ang third factor guys is yung pag-intindi natin sa hiring process ng mga companies dito sa Australia kasi kahit ako guys, nag-i-struggle ako intindihin kung paano nila ginagawa yung pag-hire ng mga employees nila dito sa Australia. Kasi ang dami ko na rin na-applyan sa Indeed, sa Seek, and sa mga ibang platforms guys. Pero ni isa doon, kahit man lang first interview, walay. Kaya yun yung mga isa rin sa mga naging struggles ko when I was starting dito sa Australia. So, ang fourth struggle natin guys is language barrier. So, sa language barrier guys, for example, mag-a-apply ka sa mga jobs like call center representative and it requires you to be really proficient in English and maganda yung speaking ability mo to communicate with others kasi yun yung requirement ng job. And dun tayo paminsan nag-i-struggle kasi may mga kagaya ko na hindi talaga confident in their English speaking ability. And honestly speaking, isa sa mga kahinaan ko talaga is communication. And isa yun sa mga na-call out during my review is communication. So, hindi lang kayo nag-iisa guys. So, number 5 guys is yung recognition ng ating foreign qualification. Kasi guys, alam naman natin iba yung standard nila dito and hindi basta-basta pwedeng mag-practice. For example, doctor ka sa Philippines, hindi ka agad-agad pwedeng mag-practice as doctor dito sa Australia. Kailangan mo pang pumasa dun sa mga test nila na kailangan to prove na qualified ka to practice as a doctor dito sa Australia. Yung mga ganong factors guys. And for me, kaya ako nag-aral ng accounting ulit dito sa Australia.
although tapos na po ako ng bachelor sa Philippines, is because of the same reason. Hindi po ma-recognize yung natapos ko sa Philippines if I want to work as an accountant dito sa Australia. So, ang sixth struggle, guys, is related dun sa nauna, which is yung limited opportunities for specific fields kasi nga required na ma-meet mo lahat ng qualification requirement for you to be able to practice in your profession. Kasi hindi basta-basta, guys, na pagpapracticein ka nila for security reasons din. Kasi, for example, nagtatrabaho ka sa health and iba yung standards ng, kumari, nursing sa Philippines, iba yung standard dito sa Australia. Kaya, and especially hawak nyo is buhay ng tao, kaya napaka-importante na qualified talaga ng Australia. So ang 7, guys, is yung competition with locals. And ito talaga yung struggle, guys, kasi wala tayong local experience, and mas prefer ng mga HR, guys, is yung mga nandito na may local experience before. And tayo, magsisimula pa lang, kailangan pa tayong i-train, kailangan pa natin matutunan itong mga bagay na to. So, doon tayo medyo talo sa mga locals. So, ang number 8, guys, na struggle is yung ating financial constraints. Kasi alam naman natin, meron lang tayong dalang pocket money enough for like how many months. Paano kung naubos na yun at hindi pa rin tayo nakakahanap ng work? So, andyan na yung stress factor, guys, and talagang mamamroblema na tayo lahat. Kasi ito yung usual na nakikita ko sa Facebook na paubos na yung pocket money ko, wala pa rin ako nakahanap na work kasi andyan na nga yung competition din, guys, sa mga locals and sa mga kapwa nating international students. And sad reality talaga itong nangyayari na yung mga ibang international student is talagang nahihirapan na po maghanap ng work dito sa Australia. So, ang number 9 struggle, guys, is yung limited access to internships. So, dito kasi importante talaga na meron kang local experience, and to be able to earn that experience, talagang trinay ko din mag-apply sa mga graduate programs na ni-refer sa uni nung patapos na ako, guys. But unfortunately, yung mga companies na in-applyan ko, they require na at least PR or citizen ka before ka nila kunin as intern. And dun ko na feel, guys, yung pang 10th na struggle, which is yung discrimination and bias. Kasi just because na student visa holder ako, hindi ko na pwedeng i-access yung graduate program nila, even though na kahit na parehas lang naman kami na natapos ng mga kasamahan ko, dahil sa status ko dito, hindi na ako pwedeng mag-apply, hindi na nila ako i-consider. But that's only in accounting industry, guys, ha. Kasi dun sa company, isang company na applyan ko for the graduate program, yung engineering and IT nila, pwede mag-apply ang mga international student. I think kaya limited yung options sa industry ko is because hawak namin is finances ng company and mostly confidential yung mga information na mahahawakan namin, guys. So that's it po muna, guys, for our vlog today, and I hope may napulot po kayo dito sa aking channel. And tandaan nyo lang, guys, kung nandito kayo at nahihirapan kayo maghanap ng work, sa simula lang yan, guys. Once na magkaroon kayo ng work, don't stick to that job. Keep on, apply ng apply hanggat maland nyo po yung gusto nyong trabaho. So, ako rin, guys, nung dumating ako dito, nahirapan din ako maghanap ng work. So, I know the feeling. So, tiyaga lang, guys, at magdala ng maraming pocket money. Yun lang yung masasabi ko, guys. So, I hope to see you guys on my next vlog. Bye!